Mga lods, magandang araw sa inyo. So, another day na naman. So, pag-uusapan naman natin ngayon is, ano ba yung pwede nating matutunan doon sa nangyari sa nanay ko? So, nakadalawang video na yata ako na pinapaliwanag ko sa inyo na yung nanay ko is nabiktima rin ng investment scams. So, dalawang beses siya na-scam actually. Sa totoo nga lang, ayaw niyang pinag-uusapan yun kasi nga nasasaktan siya. Pero ako, gusto kong ipaliwanag sa inyo to para talagang maiwasan, magkaroon ng awareness. Dati kasi tahimik lang ako Kasi nga, may mga nagagalit pag pinapaliwanag mo, may mga maasar sa'yo, pero wala ganun talaga Pag gagawa ka talaga ng kabutihan, may mga maasar pa rin talaga. So ito, dahil nangyari sa nanay ko to, hindi ako mananahimik and mag-spread ako ng awareness. So ano nga ba yung pwede nating matutunan dito? May mga post kasi about yan dahil napapanahon Actually, napapanahon. Ang sinasabi nila na pwede mo raw matutunan is yung pagiging kontento. Actually, yung pagiging kontento kasi, pwede mo rin matutunan yan sa maraming klase ng experience. Pero kung naiintindihan mo talaga yung nangyayari sa mga investment scams na yan, kagaya ng sinabi ko sa inyo, nagkaroon ako ng medyo mas malalim na research about dyan dahil dapat term paper ko yan. Ang unang-unang mo matututunan, pag hindi mo nauunawaan ang isang negosyo kung paano kumikita, huwag mong papasukin. Kahit totoong kikita ka pa dyan, pero hindi mo nauunawaan paano kumikita yan, huwag mong papasukin. Unang-una, hindi mo nga nauunawaan, baka mamaya galing pala sa hindi magandang paraan yung kinikita mo, di ba? Baka pagdating ng panahon, madamay ka. Di ba? Pwede mangyari yun. Ang pangalawa naman is, kailangan alam mo kung paano siya nalulugi. Kung paano siya may tsansang malugi. Yes, alam niyo yung mga magagaling na mga negosyante, pagka binibigyan ng ganyan, tinatanong kagad nila, paano ako malulugi dyan? Ano yung way para malugi ako dyan? Inaalam kasi nila yung risk. So, tinatansya nila yan. Worth it ba yung kikitain doon sa risk at doon sa effort na ibibigay ko? Lahat ng mga magagaling na negosyante, yun yung lagi ko naririnig. Paano tayo pwedeng malugi dyan? Diba? Ngayon, pag sinabi mo sa kanila na walang lugi dito, wala ka na, tapos ka na. Kasi, lahat ng negosyo pwedeng malugi. Ngayon, kagaya ng pautang sa casino nga, paano daw kumikita, hindi nila mapaliwanag. Yung mga magagaling talaga, yung mga financer, alam yan kung paano kumikita. Ngayon, pag mag-iimbento ka or manghuhula ka na papautang, pagka nagbayad, may tubo. Hindi naman ganun talaga kumikita sa casino. Tsaka may mga financer na ron ng mga registered dun na para sila yung magpautang. Nangyayari lang yan sa mga small time na biglaan, pautang ko sa ito, ganyan. Pero may mga nakaabang na rin dun. Magugulat sila pag biglang may pumasok na ibang tao dun na biglang magpapautang. Sino to? Ba't may bago rito? Okay, naintindihan nyo? So, ang ibig lang sabihin, naiintindihan ng mga negosyante talaga paano talaga totoong kumikita. So, ngayon, pag ikaw hindi mo naiintindihan kung paano kumikita yan at hindi mo rin may paliwanag kung ano yung chance ang malugi niyan, wag mo papasukin. So ngayon, ito naman yung another thing na pwede mong matutunan at pwede mong i-practice. Na kahit na totoong pwede kang kumita dyan, kailangan mong tiisin na wag sumali kasi hindi mo nga naiintindihan. Yung urge naman, yung self-discipline mo sa sarili mo na hindi ko talaga naiintindihan Kahit na alam kong kikita ako, pero hindi ko talaga naiintindihan, wag mong papasukin. Kasi, ang nangyayari, nabubulag ka pala sa pera. Na, kikita kasi ako dyan Kumbaga nabubulag ka sa kita, kaya papasukin mo kahit di mo naiintindihan. Paano? Kung ikaw, medyo personality ka. Gagamitin lang pala nila ikaw sa mas malaking intention nila. Bakit? Yung trust. Yung pangalawang nangyari sa nanay ko. Yung trust niya doon sa kaibigan. Diba? So, yung mga personality, malamang yan sa una, pakikitain muna sila Sige, kumita ka. So ano mangyayari? Akala nila totoo. Kahit na hindi nila naiintindihan kung paano ba talaga kumikita, ang alam nila totoo yun. So i-share nila ngayon, gusto nila makatulong, pero ang hindi nila alam, naging reckless sila. Dahil kumita sila, kahit na hindi naman nila naiintindihan ng buo kung paano kumikita, manghihikayat sila ngayon. So ngayon, meron ba silang kasalanan doon? In a way, siguro. Hindi ko lang alam yung batas about dyan Pero ang masasabi ko lang, naging reckless nga. Kasi nga, hindi naman talaga nauunawaan paano talaga kumikita. So, eto ngayon ang magiging sagot naman nila dyan. Hindi kasi may produkto yan Hindi kasi may negosyo yan Ito nga yung mga negosyo, ito yung mga establishment. Ang pangalawang itatanong mo naman doon, again, may negosyo, may establishment, may product. Proportion ba yung ibibigay na kita na tingin mo galing talaga doon? Pumunta ka nga, kunwari barbershop. Yung negosyo daw. Pumunta ka nga kung marami talagang tumatao doon. Kung hindi,
Baka mamaya pantapal lang nila yun sa'yo. Kunwari, doon nanggagaling yung kita. Pero sa recruitment lang pala talaga. Puntaan mo din, di ba? Mag-due diligence ka din. Sasabihin nila yung mga gold daw. Gano'n ba karami yung gold, di ba? Marami nag-aagawan dyan. Basta meron pa yan mga furnitures daw na gagawin para daw dadalhin sa mga mall. Puntahan mo yung furnitures kung talaga bang meron ginagawa at gaano ba karami. Proportion ba yan doon sa may binibigay ng kita sa'yo, pati sa mga taong mga binibigay nila ng kita? Dahil kung hindi proportion yan, may pinanggagalingan yan na iba na hindi mo alam. Which is yun nga sa recruitment. Ngayon, kung hindi mo ginawa yung due diligence mo at kumikita ka, please lang, huwag ka nang manghikayat ng iba. Kasi nga, naging reckless ka. Alam ko or alam ng iba ng intention mo is makatulong sa iba dahil ikaw kumita ka, gusto mo rin silang kumita. Pero again, hindi mo nga ginawa yung tamang step na alamin talaga kung paano talaga kumikita. At kung yung sinasabi ba nila is legit dun nang gagaling yung kita na nakukuha mo. Okay? So yan yung talagang pwede mong matutunan dyan. Kailangan nauunawaan mo yung pinapasok mong negosyo. Positive and negative. And kung legit ba yung binabanggit sa yung negosyo na doon talaga galing yung kita. Well mga lods, medyo paulit-ulit kong dinidiin yan. Pero yun talaga yun eh. So sana naging naging educational to sa mga tao at spread awareness para maiwasan na yung mga panluloko na nangyayari na yan. So yun lang mga lods ha. Thank you!